Mga kapaglaom, amo no sa ipadangat ang mainitong mga pangumusta gikan sa tumbuhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Kauban nato karon ang atong pinalangga abtik nga Ministerial Secretary si Pastor Elvin Salarda. Pastor Salarda, may gabi. Yes, may gabi, Basta dili pa tampo dahil mga kapaglaom, ako ngayon si Pastor Salarda sa pagampo. Our loving Father in heaven, this evening we ask that you will give us your wisdom so that as we study our lesson with Pastor Kaimi and the rest of us who are joining us in their home, studying our lesson together, that we may understand your words. Thank you, Lord, for blessing us all together. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Now, atong sugdan mga kapaglaom, mga atong leksyon, nining semana isip sumpay niadtong naging Lunes, no? Ang ato ang leksyon nag-focus nining gisulti ni Ginoong Hesus nga I am the way, the truth and the life. So Pastor Salarda, say take away nato aning ato ang lesson karon nga semana, Pastor Salarda. Nindot ni siya nga lesson po, no? Kay na-focus yun ni siya in the person of Jesus. Of course, mo magini ang task nining quarter. Unya, dirigi pasantop sa itong lesson nga si Jesus agyod, maoragyod ang ato nga kasiguruhan. Lawi I consider this. Kay, by the topic alone, He is the way, He is the truth, and He is the life. So, kung mabulag tani ini, dili kita makaangkor ni Jesus, mawala na to ang dalan, mawala na to ang kamaturan, o mawala po na to ang kinabuhi. So, ingon na ani ka, importante kini nga lesson ni ini nga simanaha. Then, especially, it talks about Jesus, nga siya mao ang I am, nga mo po dito ang I am dito sa Old Testament, nga kung ato ni nga hatagan o lalom nga pagpamalandong, dili ta makaduha-duha nga this Jesus nga ato karon nga gialagaran is the true God, the one true God nga atong makita dito sa Old Testament nga si di ba the I am sa Old Testament mao man si Jehovah, and now Jesus claiming also that He is the I am. So now this I am mao ni sila og sa to pa ni murag pamilinim nila ni ba nga I am. So, tungod niya na atong makita nga Jesus and the Father are one. Okay, no? Mga kapaglaom, Pastor Salarda, salamat kayo. Ang kining query ba ni Thomas, mura bitaw gipresume ni Ginoong Hesus nga, paingon niya sa verse 4 sa 14, you know the way to the place where I am going. Yes. So, logical ang pangutanan ni Thomas. Dingon nga Ginoo, we don't know where you are going, di ba? Gusto ba kay mga kapaglaom hanga, musunod ka sa tao nga, waka kabalo, asa siya padulong, ugurig mo, ambak pala nagpangpang, no? Di ba, mga kapaglaom? So, logical ang pangutanan ni Thomas nga, Lord, asa man kamad to? So, how can we know the way? So, presumably, marami ito gipresume ni Ginoong Pastor Salarda, mga kapaglaom nga, ang iyang gihatag nga leksyon sa iyang mga tinunan, as if nakabalo na siya nga dinood the way. Pero karon si Thomas nang tanang ang Ginoo, asa man wanto, asa man ka paingon. So ang 5, ang 6, ingon siya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So meaning mga kapaglaom, the only way, the only path going to the Father is only found in Jesus, no? There is no other way. There is no what we call co-redemptrix, as others claim, Pastor Salarda, nga doon na pailaing way, doon na pailaing manuluwas aside di Christ, kayo usay ka na mga konsepto nga nag-alagad man tag usa ka Ginoo, parehara man tag gialagaran. So siguro kini among dalan is leading to the Father, kini pa ninyo leading to the Father. Pastor Salarda, basi usay mong i-explain na klaro. Giingon magod sa scripture nga there is no other name that is given to men whereby we must be saved. And that is the name of Jesus. So, and that is in support sa ato nga text nga gisgutan nato karon ri nga si Jesus na ingon I am the way, the truth, and the life. Okay. So, kunya gi-reveal pud siya ni
ni Apostle Paul na there is no other name that is given under men where we must be saved, but that is the name of Jesus. Okay. So kung imo ni siya nga tanawon, kana bang nagsumpay sila ba? Nagsumpay sila nga dili gyud pwede nga makabaton ka og kalawasan kung dili pinaagi ni Jesus, because si Jesus is the way. Dili ka makabaton og kamatuoran ug wala na laing kamatuoran gawas ni Jesus. Kung naay laing nga kamatuoran, duplication na siya, niya dili man pwede nga no ay duha ka kamatuoran, it must be only one. Dili na pwede nga ang uban hinoon gitawag nato na siya og kanang mura o kana bang dili piki ba, piki siya. So dili gyud mahimo nga dunay duha ka kamatuoran, it must be only one. Usa ra gyud ang real ni ana. So Jesus is the truth, ug wala na lain nga kamatuoran. Ug pinaagi sa kamatuoran nga atong mabatnan, maora pud na ang kasiguruhan nga makabaton ta og kaluwasan. Okay, no? Salamat kay Pastor Salarda. Mga paglaom, namagoy mga punto sa while we rub shoulders with other ato mga higala, Pastor Salarda, mga kaparintihan, kanang bitong maingon sila nga ang ilang pagpangalagad, ilang gisandig ngadto sa ilang ministro. Kay unsay isulti sa ilang ministro, mo po ilang tuhuan. Yeah, no, di ba? Yes, that's true. That's true. Kuyo-kuyo naman kapaglaom ha, mga kaigsunan. Or, ang uban po maingon nga, the church is kanang bitong murag maoy role or sundon. Yes. Nga, kung dili ka mabilong ang iglesia ha, dili ka maluwas. Murag, kuyawan ta mga kapaglaom, tungod kay, ang claim mo na bagay din ni Christ, He is the only way, Yes. He is the truth, meaning, sa atong paglakaw niya, we can find the truth, of which that truth will bring us to that abundant life nga iyang gisaad. I am the life. Pero ang pangutana po sa Salarda karon, kay doon na may mga pangutana mga kaigsunan nga, nagsunod naman sa Ginoo pero among kinabuhi mo di man abundant. Sa Salarda sa may. Yeah. No? This is a challenge to us, to me personally. Tungod kay, it should have been, and it should be. Nga kung naan nato si Jesus sa ato nga kinabuhi, Yeah. doon na tayo abundant life. The life nga mo reflect sa atong kinabuhi, kanang the fruits of the Holy Spirit nga muna ang makita. Yes. So, mo na siya. But oftentimes, Pastor Jaime, we fall short to the glory of God. But thanks to God, nga iya gyapon tang tagaan siya ang grasya, wala bitaw paghunong siya ang gugma o kaluoy kanato, nga anytime nga ma-failure ta, andam siya nga mosapupo nato. Yeah. Muna nga, it is very important, brothers and sisters, kapag laom, bisan og magkaligid-ligid ning ato ang pag-alagad sa Ginoo, dili gyud ta mubuhi ni Ginoong Hesus. Okay. Pastor Jaime, bahala na og magkamang-kamang ta sa ato nga kinabuhi, pero dili lang gyud ta mubulang ni Ginoong Hesus. Yes, no. Just like no sa akong usa ka atong parishioner sa somewhere dito sa Zamboanga Peninsula. Every Sabbath, musimba siya, pero hubog. Pero naa siya simbahan. Mahatag og tithes. Yan yung ihatag. Mahala og kuan. Pero pag everyday nga kinabuhi niya, imong tanawon nga, murag di man ni maluwas ning tawhana, kay mura man og ang iyang kinabuhi, sukwahi man gyud. But you know, God is merciful, gitagaan bitaw siya og sakit. So, nahunang siya paghubog-hubog. Unya, mo to ang reason nga manatarong ang iyang pag-alagad. So you see, bisan atong kinabuhi, pero wa gyud siya mibulag si Ginoo, ang Ginoo nagpakamayo siya, nakabalik siya sa pag-alagad, namatay diha sa maayo nga pagkinabuhi. Okay, no? So, Pastor Salarda, salamat kayo. Pero dili to ingon Pastor Salarda nga, muti ato ang sundon nga, pwede rin ito magyabag-yabag, niya ayaw balik naman sa that's Ginoo. true. No? Pero mga paglaom, always remember, si Kristo ang amahan Pastor Salarda na ay intimate connection. Yeah, relationship. So, if you want to know the Father, kita usab sa ato ang pagpangalagad, sa ato ang pagkinabuhi, dapat we know Christ, not only ang knowing mo sa ato ang concept sa Pilipino o kultura Pastor Salarda, kaning mental assent lang, meaning kabalutan nga siya ang nagpakamatay, siya atong nagluwas nato, pero
here, kung imo tanawon ang life ni Kristo ha, mga kapaglaw, mga kaigsunan, early morning, he spent that communion with his Father. Diba? Unya, at night, he spend prayer, communion to his Father. Meaning, kita sa mga kapaglaom, dapat, if we want to know the Father, naatay intimate or kanabitang suod nga pakigrelasyon kang Kristo. Ang problema karon sa Larda, kung nato tanahon, kanabitang kanang exegumay ang si Kristo mga kapaglaom, siya ang nag-interpret, siya ang nag-explain or nag-expose kinsa nga mahan. Now, if you try to look at sa John 14:1 and 2-3 Pastor Salarda, nga let not your heart be confused or troubled. Why? Because in my Father's house are many rooms. Kung imong tanahon mga kapaglaom, it talks about kanabitang a family or a house nga na dito ang amahan nagpaabot. Unya, si Kristo ang naghatag og picture sa amahan nga maglong gyud ta nga, wow, tore man dito ang amahan nagpaabot and that naay rooms nga giandam para nato. Pastor Salarda. Yeah. Kanang usa sa mga Pastor Jaime, usa sa mga problema sa mga disciples o sa mga believers na itong panahon na who are following Jesus, wa sila ka siguro o kinsa gyud si Jesus. Yeah. Although gipakita na ni Jesus, gipasulti niya who is he, unya nagwonder lang gihapon ang mga disciples. How much more pag-ingon ni Jesus kung nakakita mo kanako, nakakita mo sa amahan, isamot na gyud ang ilahang kalibog niya na. Kaliliman ka, dili pa nila masabtan kinsa si Jesus. Unya karon si Jesus nagsulti na nga siya na hinuon ang amahan. Kung nakakita mo nako, kakita mo sa amahan. Because in John, iyang gipasantop nga si Jesus is the express image of God. Kay dili man nato makita ang Ginoo, but in the person of Jesus, makita nato ang Ginoo in the flesh. Nakita nato ang Ginoo in the flesh. Kay di man nato makita ang Ginoo, kay ug makakita ta sa Ginoo mamatay man ta. But for us to be able to see God in the flesh, Jesus has come. Unya si Jesus is the express image of God. Makita nato unya ang kanang ang attribute sa Ginoo diha po nato makita ni Jesus. So kanang pagkamaayo, kind, everything nga kanang sa fruit of the Holy Spirit makita nato na diha ni Jesus. So the attributes of Jesus, the image or the attribute of God is reflected in Jesus. The image of God is also in Jesus nga nakita mo nang bulahan ka itong mga tao ni atong panahon ni Jesus kay ilang nakita si Jesus o ilang na pong nakita ang dagway sa Ginoo diha ni Jesus. Yeah. Salamat kay Pastor Salarda, no, makapaglaom gapo kay no. So here, Pastor Salarda, sa ato makita nga when Christ is kanang the express image of God, unya mura bitaw makita nato nga paingon niya nga pag-claim niya nga I am the way, mura bag he is so exclusive nga kun imo tanaw nagkaroon ang social norm is inclusive ba gyud unta nga dapat, di ba? Pero mga kapaglaom mga kaigsunan, wala mo gilaing yung tao nga atong na makita nga he is the only one nga makahatag og siya ang matarong and can take away our sins. And he is the only one sa atong lesson ngayon din who can give us righteousness and life. So, wala nagwilain pa sa Salarda. Yeah. Meaning, kung imo tanawon, paingon niya nga I am the way, wag ito lang mahimo. Ato lagi siyang lakwan nga dalan sa Salarda. Exclusive ra gyud ang kalawasan. Diha ra gyud nato makita ni Jesus. So, lain. Pero kung ang usa ka reliyon, Pastor Jaime, balikan ako ito imong gisulti nga, muingon ang usa ka reliyon nga, diri ra gyud mo sa moa aron maluwas mo. Pag Adventist gyud mo aron nga maluwas mo. No, ang Adventist dili makaluwas. Ang atong reliyon. Kung dili ang gitudlo nato sa church, mo'y makaluwas. Yes. Kaya ang gitudlo nato sa church, sa Adventist church, in a very particular way, gitudloan man nato ang mga tao sa paglakaw, sa kaubuton, sa Ginoo, sa kasuguan sa Ginoo, pagtuman sa iyahang mga kalagdaan, mo man gitudlo nato sa church. Yes. And to say nga, kung dili ka mamembro ni namong church, dili ka maluwas,
dili na siya mao. Because it's not in the name of the religion, it's not on the group Yeah. nga mo'y makaluwas na to, but our atong personal, intimate relationship with Jesus, mao na ang makaluwas. Yeah. Kung ako, nag-Adventist ako, pero ang akong kinabuhi, wala nagsubay sa kaubuton si Ginoo, I think, and I can surely say nga dili ko maluwas. Pero kung gidawat ako si Ginoong Hesus, nag-strive ko, bisan daghan kayo ko, failure nga nahimo sa akong kinabuhi, I believe by His grace, unya, naningkamot po ta taman sa itong marangan, kaluyan po ta si Ginoo nga maluwas ta. Yeah, okay, no? So, salamat kay Pastor Lard. Mga kapaglaom, kung mo tanawon ang John 1:23, na yun din kanang term bitaw, the way. Kung mo tanawon, it is John the Baptist ang nag-prepare sa way. Way of the Lord. The way of the Lord. Pag-abot ni Christ. Maupod kita mga kapaglaom. Karon nga atong gi-claim nga we are His disciples or tinun-an, we are, kanang bitang murag, ang Ginoo naghimo siya og movement para sa Larda, nga dili ang grupo nga dili may makaluwas, but to prepare the way nga ang mga tao po makasabot siya kung kinsa ang amahan. Mabutan ningon siya nga go and make disciples or teach all nations. Baptizing them, and then ingon siya teaching them all things that I have taught you. Akong gihatag ninyo. So kita mga kapaglaom, part kita niining pag-prepare sa way before Christ will come again. Pastor Salarda. Yes, pag-ingon ni John sa I am the one that cried in the wilderness to prepare the way of the Lord. Yes. Equivalent po na siya sa John 14 verse 16 nga na pag-ingon ni Jesus, I am the way. So si John mo ang nagprepare sa dalan si Ginoo, then si Jesus nag-ingon nga siya ang mao ang dalan. Now karon pag-prepare ni John sa ilang nga sitting ni ato nga panahon na gitudlo ni John nga mao si Jesus mo ang dalan. Pero siya mo'y gapiparar sa mga tao, nagsyagit ito sa wilderness, nga maghinulsol mo, Yes. kay naay mo abot nga Lamb of God, kay mauna siya ang dalan sa kinabuhi. So pag-abot ni Jesus, ningon siya nga mauna ang dalan. So if we remember in our previous lessons pag yun, ang iyang mga disciples, ang mga believers ni John, they transfer sa pagsunod ni Jesus, nahimo po mga disciple ni Jesus, kay nisubay na gyud sila sa gitudlo ni John the Baptist sa ilaha, kay si Jesus mao gyud ang dalan. Yes. So in like manner, kita po karon nahimo po ta si instrumento nga nahimo po tang tulay sa pagwalis kamaturan alang sa mga katawhan nga moadto sila sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Yes. Kay igo ra gyud ta nga mutudlo sa mataw ni Ginoong Hesus, og diha ni Ginoong Hesus diha nato lakwan sa pagtuo, diha ta maglakaw by faith with Jesus aron makasulod yun ta sa ginaharian sa mga langit. Okay, no? Salamat kay Pastor Salarda. Now, mga kapaglaom, ang kuya Pastor Salarda, mo na siya. We claim nga, we know the way. Yes. Kaya mo siya nga, He's the way. Ni-follow ta ni Christ. And He is the truth. And we know the truth, no? And we live by the truth. Ang problema karon Pastor Salarda kay sa atong pagkinabuhi, sa atong mga church members, or even church officers, or even our leaders. Kanabitong kinabuhi pa sa Salarda nga murag nasukuhay sa atong giklaim nga we know the truth or we walk the way. Ngano man, kay there are those members or leaders nga kanabitong wala nila napakita kay daw may ubang pa sa Salarda nga nagclaim nga may ka sa Bible pero ang kinabuhi murag di man gayo dili man nasubay sa Biblia, di ba? Mo nang usahay maglibog ang tao kay because may kita muwali aning truth nga ato naangkon, but ang atong kinabuhi is wala ga-express sa atong giwali pa sa Salarda. Mura mag ako yung mag-iigo na. Wala mag ako mag-iigo. Ba't nag-iigo mo ka maglaman nga to ang the reality in life pa sa Salarda? Sa atong pagpangalagan sa Ginoo, importante yun na nga the fruit of the Holy Spirit makita sa atong kinabuhi. Mo magina siya ang bunga nga muingon ka nga I have Christ. Niya imong kinabuhi wala nag-reflect ni Christ. Yes. So dili na siya congruent sa imong nga pagtuo o sa imong giwali kunya sa kinabuhi nimo wala nimo kinabuhi. Mo na challenge ato Pastor Kanye. Yes, And yes. that is also the same with me. I have the challenge also. Kay
To some, we have cast a good influence Yes, yes. by God's grace. But to maybe a person na kay nahimo pod nga nakas nga dili maayo nga influence, and that is regrettable kayo nga inahitabo sa atong kinabuhi. Muna nga gi-remind na gyud po ta sa atong lesson mga kaigsunan nga muduo lang gyud ta sa Ginoo kay siya ra gyud ang makaluwas nato, siya ra ang makapasaylo sa atong mga sala nga by His grace makabaton ta og kaluwasan. So muna ra gyud mga kaigsunan. Then pasayloon lang po ninyo nang nakasala sa inyo ha. Yeah. Dili mo ita perfect yun. Hindi man po perfect kay ang matagusan nato doon naman tayo tagsapod ka mga kaluyahon sa kinabuhi. Unya, ug muna iyang kaluyahon, pasayloa lang po ninyo siya kay basi noog maubuyod po to'y tinuod niya no nga diha nga mga kapakyasan sa kinabuhi niya pero let us pray for that person. Yes, yes. Dili ta mo bang judging that person pero ato ang kuhaon siguro ang lesson out Yes. of his mistakes nga siguro na mura pa niya nakabot. Now, karon mga kapaglaw Pastor Salarda, kining truth. Talking about truth mga igsoon, broad kay ni Pastor Salarda, di ba? Yeah, that's true. Because ako siguro angkon nga kamatuoran, it could not be mao yung pinangkon sa uban. But here, kung mo tanawon, yung sa tong lesson, ang kamatuoran nga hisgutan ni John is not just a matter of facts and figures. Yes. No? Kaya usahay mong good, karon na bang panahon ng mga kapaglaw mga kigsunan, kung dili mapruiba sa science Pastor Salarda, usahay dili madawat. Okay, it needs to be tested or experimented until ma-prove siya nga insakto ay dawaton nga kamatuoran. But here, yun din the idea of truth contains a moral aspect of faithfulness to God and to His will. Meaning, if we know the truth, as what Christ have claimed nga siya ang kamatuoran, so, katong yung Pastor Salarda nga, ang ato ang moral, ang ato ang bunga sa balang espiritu makita din sa tuwa. Meaning, when we encounter Christ and know that He is the way, the truth, and the life, natay mga transformative experience sa itong kinabuhi. Kay ato man nakita ang kamatuoran. Muna siya gyud Pastor Kaimi. Only regrettable nga usahay ang ato ang representation as a believer. Wala na to na represent ang ato nga Ginoo. But in our lesson, ang tuas makaigsunan gi-encourage gyud da nga ang atong kinabuhi usa ka moral nga makita sa mga katawhan because moral is a set of principles of right conduct or ethical nga standard sa kinabuhi. Now, being a disciple of Jesus, doon na tayo ethical standard to follow the lifestyle of Jesus. Mo man gini siya lifestyle of Jesus. Yeah. Now, if you follow the lifestyle of Jesus, wala nang kinaiya nga hari-harion, wala na kinaiya nga muraog kitara insakto, wala nang kinaiya nga dili ta mo dawat og sayop, di ta mo dawat og tambag, i-justify na to atong kagalingon. No, wala na siya nga attitude, Pastor Kaimi. Yes. So, because we are a moral being and we are the disciples of Christ, katong imong gibasa, Pastor Kaimi, ganahan kay ko ito nga pagkasulti. O sa ganito nga pagkasulti. The idea of truth No, the idea of truth. contains a moral aspect of faithfulness to God Yes. and to His will. So, it means nga, kanang imong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. So, ug unsa man ang kabubuton sa Ginoo, how do you understand that? Kung ang imong pagsabot niya na, muna ang pag-obey sa iyahang mga kalagdaan, mga teachings niya, then we must follow that. Yeah, thank you, Pastor Salarda. Munang atong previous, atong Lunes or atong Sunday, Pastor Salarda, sa atong lesson, gilakbitan gyud ang katubitang before ani nga chapter sa 14, di ba? Naghimo sila og paghinugasay, di ba? So, Yes. gipakita ni Christ, iyang gidemonstrate nga to be a servant leader, dapat ang usag gyud nimo ka as kanabitang sa ni value ba na or kinaiya, Yes. kanang humility. Yes. Laliman ka, tanawa gud sa ilahang circle. Even ang mga disciples mo sa Salarda. Nagbati pagyapon sila nga kanang bitong mura og
pildi ko kung ako'y mukuhag planggana ani nga muhugas kay ang customary man gud nila ato kung na mo party ka sa kining pagka kinananay dapat sa imong pagbiyahe para sa Sulada maghugaw imong tiil lagi giandam ang host nga kining planggana para hugas sa tiil. Adtong panahon na wealthy part maghihapon sila walay servant nga diha nga muandam para mahugas. So it was Christ ang ni take sa servant ug naghugas sa tiil. Unya napag kinaya ni Pedro nga marami ta og Ginoo dili ko pahugas nimo kay abi pa lang marami ta og kasi ba in sa Pedro og dili ka mapahugas nako wadyo kay kalabutan nako. Pastor Salada sa may kadug sa Salada. Akong basahon na Pastor Camino na di sa adlaw sa murag Sunday. Ay punto diri nga gusto na akong basahon. Jesus teaches that power and authority are to be used for service. Yes, for service. Not for the self-aggrandizement. Yeah. So, gipakita ni Jesus nga kung naakay dako nga posisyon, unsa may imong posisyon sa church, unsa may posisyon nimo sa publiko or unsa nga mga organization nga naa ka diha, ang imuhang posisyon dili na gamiton nimo aron mapasigarbo ka sa imong kaugalingon. Yeah. But for service. How much more kung naata sa church? Tinoon. Kung presidente ka, Pastor Jaime, I am a false prophet. Kung maabot na nga time, it is ideal for a mission president or conference president. We remain to be humble. Be open. Kaya aron nga mahimong malampuson po ang buhat sa Ginoo. So, in this case, ato nga makita nga mura ba o wa gyud sila gusto gyud nila nga kanang somebody else gyud sila. Yeah. But Jesus has set an example para sa tuwa nga to be humble. Nga di ta magpasigarbuhon because that is not the model of Jesus nga iyang giportray what is Christian leadership. It is a servant leadership nga gusto nga ipakita ni Jesus. O sa to yung sa ganun point ni mo? Katong truth? About leadership. Humility? Yes, humility. Something yun po na nga importante po kayo sa tanan nato nga mga leaders. If you cannot humble, if we cannot humble, and if we cannot say sorry sa ato nga mga parishioners, sa ato mga kauban sa buhat, if we have hurt them and continue to justify sa atong mga sayop, I think we have to consider seriously sa ato nga pagpangalaga diya sa Ginoo. Yeah, salamat kay Pastor Salada. No? So, here mga kapaglaw, mga kaigsunan, kining commission nga gihatan ni Christ Pastor Salada, which link ani atong lesson karon nga to make disciples. No, kay ang mga disipulo nagsunod magyud niya. From the word disciples, Pastor Salada, or the word discipline, nabusa ko na Pastor Salada ba nga, ang paghimog disciples, usay man gud ato makita nga sa ato ang rank as ministers, murag ang ato ang una nga direta sa church mahimog disciples. But sa ato mga kapaglaw as parents, ang ato mga kabataan or ang sakop sa panimalay, mo nang natay discipline i-impose tungod kay we are making disciples gikan sa atong mga puluyanan Pastor Salada, no? Mo na nga usahay ang ato ang mahitabo Pastor Salada mga kapaglaw kay maayo kita sa ubang tao kaysa atong sakop sa panimalay. Muna ibantayanan mga kapaglaw ha nga usa na to pag-disciple sa ato ang sakop sa panimalay kung inani ato ipakita nila nga maayo kita sa uban nya sa ilaha murag usahay harsh ra pud kita ang treatment. No, Pastor Salada? Wala nang truth na to. Wala nang truth, di ba? Yeah. I am the way, the truth. So, kung naana to si Jesus, na truth na sa to nga kinabuhi. So, dili ka makahimo og tinuod nga disciple kung wala kay truth, wala kay kamatuoran. Kung sa may imong i-impart sa imong pamilya, kung sa may i-impart nimo sa mga brethren. For example, if we are a pastor, niya gusto ka nga maghimo og disciple, then how would you make
a good disciple kung ikaw nga pangulo sa imuhang kinaiya, dili makita si Christ sa imong kinaiya. Muna. So, moingon ka nga, I am a father. Son, I want you to walk with the Lord. I want you to follow the footstep of the Lord. Pero makita sa imuhang mga anak nga ang mga manwa man naglakaw sa dalan sa Ginoo. Moingon ang atong pastor nga you should be humble, you should be kind. Pero ang imong pag-istorya, ang imong gawi, you hurt people, something like that. So, what kind of disciple that you are producing? Yes, yes. Ha? Di ba naamay atong panultion nga like father, like son. Oh. So, mo na imuhang pag-disciple sa imong anak. So, kay bisag wa nimo to gi-disciple, pero ang imuhang attitude, ang imuhang kinaiyak, mo po na nasunod sa nakita sila. Yeah. So if you want to produce a good disciple, then be a good discipler by the truth nga nasa imuha, impart that kay mo po na ang ilahang nga makuha o mo po na ilang makinabuhian. Yeah. So, kibali Pastor Salarda, magkapaglaom, ang one of the best method nga mahimo ta disciple is through modeling. Yes, modeling. Yeah, ato i-model, meaning ipakita. Kay usahay man gud ang atong gisulti, lahi sa ato ang gipakita, ang gihimo mo nang here sa ato ang lesson mga kapaglaom. Nay gisulti si Ellen White din nga nindot kayo sa Christ Object Lessons page 40. Ingon din ni, there are many who are crying out for the living God, longing for the divine presence. Philosophical theories or literary essays, however brilliant, cannot satisfy the heart. Pastor Salarda. Manang no matter unsa kadaghan tag kwarta, no matter unsay ato ang gihandom nga kanang bitong Pastor Salarda kanang balay karon atong handom nga natay gapong balay. Human ana Pastor Salarda ato nakita nga murag satisfied ta pero gihapon kulang lang nagyapoy longing sa tong heart nga murag bitaw vacuum nga only Christ can satisfy. Pastor Salarda. That's so. Ay kanta bitaw nga I rather have Jesus than silver or gold. I rather have Jesus than a position or something or anything. Yeah? Because after all, the things that could only satisfy us is to have Jesus in our lives. Yes. Kaya mahibulong man ka nga, uban, daghan naman kay kwarta, pero di man na makalipay na yung kwarta. Tinod. Ang uban, dagko na kayo og rangko. Di man gyapon na makalipay ang mga dagko kayo nga mga posisyon. But, imong makita nga, sa diha nag-alagad sila sa Ginoo, divine satisfaction silang kinabuhi. Ang uban gani, gibiyaan nila ang ilahang position, gibiyaan nila ang wealth, anything, just to serve the Lord, and their life, according pa nila, they have satisfied. They are well satisfied. So, satisfaction is not on everything that we possess, but satisfaction is to be able to find Christ and fill our souls with the emptiness that we have. Yeah. So, Pastor Salarda, magkapaglaom, nagpasantop nga, dili di ay sa gidakon sa sweldo nga mabase ang ato ang kanabitang Fulfillment, fulfillment, dili. Nga naman, kung asa man kapaglaom, asa man kadapit, it could be a humble job, unya diha ka nalipay, at least satisfied. Kanabitang malipayon kasi mong trabaho. Na may ubang karunggod nga napugos na lang ito pa sa Salarda kay mara mo gini ato ang makita mo na yung uban usay makadungog ta nga wala may migasalig sweldo pero diha pud kaon tanan. Magkapaglaom, no? Now, ato pa dahil sa Salarda naigon din sa ato lesson. Hapit na tamahuman. The assertions and inventions of men are of no value. Let the word of God speak to the people. Muna ha, let the word of God speak to us, mga kapaglaom. Dili kita ang mutudlo sa pulong sa Ginoo. Kaya usahay, na atong kinahiya nga, mangita tag teksto, passage, parang ato ang ipang bunal sa uban. Dili ta gapatudlo sa pulong, dili kita ang nitudlo sa pulong sa Ginoo. Sa Salarda. Dili na kalikayan nato, no, Pastor Jaime. Kita, nga mga pastor, in some occasions, mangita tao mga teksto, nga ipahaom sa itong nahuna, then may atong iwali. Pero that is wrong. Kinahanglan nga, ang imong iwali, kung unsay giingon sa pulong si Ginoo, unsa ang intention, unsa diha ang mensahe si Ginoo, muna imong mensahe. Siguro mo, adib lang siguro tayo ginagmay nga,
mga illustrations, but ang intent sa atong nga pagwali, atong i-expose, atong i-exegesis ang pulong sa Ginoo nga masabtan sa mga tao. Usahay naay atong mga kauban sa pag-alagad nga ang wali mura og pag-entertain sa mga kaigsunan. That is not the way, mga kaigsunan, no? Yeah. Nga murag magpakatawa lang ta, magpakahilak ta, mura ba og atong kuan nga maaygo kumuwali, pero that is not the intention of preaching. That the intention of preaching is to preach purely of the Word of God nga musantop sa tanan nga ato nga mga hearers nga madungog nila ang pulong sa Ginoo og mag-usab sa kinabuhi sa tao mo man ay intensyon ana. Okay, no? So, mga kapaglaom, ang kamaturan nga giingon ni Christ nga He's the truth, no? Giingon din ni Jesus is not simply the embodiment of the truth, but He is the truth, Yes. no? So, truth is a person, Pastor Salarda. Dili siya concept, no? Kaya usahay ang atong pagsabot sa kamaturan man gud nga concept nga sa atong hibaw-an, pero knowing that Christ is the embodiment, not simply the embodiment of the truth, but He is a truth, the truth. Siya gyud mismo ang Siya ang kamaturan. Meaning, ingon si C.S. Lewis sa itong lesson, para ng adlaw ba nga, ingon siya nga, dili lang kay nakita na kong adlaw, but tungod sa adlaw, nakita na ko ang ubang mga butang o tanang butang. No, so meaning, in Christ, we can see. Pastor Salarda. Yeah. So, si Christ mo ang kamaturan. Tangible. Karon di na nato na mahikap kay tuwa naman siya di sa langit. Yeah, Pero yeah. mo gyud siya ang kamaturan. So dili ta maghuna-huna nga dunay pay set of unsa na kanang mga rules unsa pa na. Just come to Jesus. Yes. Kaysa dihang imong dawaton si Jesus sa imong nga kinabuhi, you will know more of Jesus. O sa dihang imong mahibalaan si Jesus, ang mga practices ni Jesus, ang mga teachings ni Jesus, imo nang sundon sa imong kinabuhi, mo na'y assurance nimo nga makasulod yun ta sa ginharian sa mga langit. Mo na'y assurance nimo nga makaplagan na to ang kinabuhi nga dayon in Jesus. Mo na nga, ang usay magod ang masipyat na to, Pastor Jaime, atong gitudlo ang napulo ka sugo. So, pagtudlo na to sa pulo ka sugo, ang mga tao, muraog mo atras kay pagkadaghan naman na ni. Naapay, di ba? Dili ka mapatay. No, natay, gawasan na, natay pintiit fundamental belief, pagkadaghan naman ni. Pero kung si Jesus mo una nilang madawat sa kinabuhi, Yes. sabi ninyo, mga kapaglaom, everything, kanang mga 28 fundamental beliefs and other practices, nga righteous practices, by His grace, ato ra na nga masunod. Yeah, okay, no? So, salamat kay Pastor Salarda, mga kapaglaom, katapusan, ato ang mga pabilin-bilin. Iyon din sa itong lesson, it is by Jesus, the truth, that we are able to interpret the world around us rightly. Yes. Meaning, kung doon naman tayo makita ng mga tao nga inana ang kinaiya, if we know Christ, we can understand nga ang anong inana sila. But, mga kapaglaon, Pastor Salarda, na ay mga tao nga karon nasa mga marginalized areas nga we need also to understand. Yes. Or to reach out, parang ato ipakita ang compassion, ang gugma, sama sa ipakita ni Jesus. Pastor Salarda, parting words, Pastor Salarda? Yes, mga kaigsunan, let us have a intimate relationship with Jesus. Mora gunay maghatag na to og siguro nga kaluwasan sa atong pagpangalagad kaniya. Then, bahalag unsay dangatan sa kinabuhi, let us hold on lang yun paghawi ni Jesus, kay mora gunay siya ang atong ang kaluwasan. Unya, kanang mga uban, nga nakita nato nga naa sila kapakyasan, mga kaloyahon, di lang tamutanaw nila, dito lang yun sa Ginoo. Unya, ato lang po silang pasayloon. Okay, no? So, mga kapaglaom, hangtod usab sa sunod nga higayon, ang ato panagtuon, ato i-close kay pinagis pagampo. Amahan nga langit nun, ining kagabihon, salamat kayo Dios sa imuhang pag-uban kanamo, samtang kami nagatuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpahinumdom, nga si Kristo lamang mawang dalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Ginoo, kami naghangyo, palihog tabangi ang matag usa kanamo sa among mga kaigsunan kapaglaom nga karon na sa ilang mga puloy-anan nagasubay nining programa takna sa pagtuon. Nga unta masabta namo sa klaro ang kamatuoran nga naa ni Ginoong Hesus. Ug tuguti amahan nga kanang kamatuoran mao'y magdala kanamo sa pagpasundayag
sa kinaya na Ginoo sa among kaugalingon sa among kinabuhi aron ang uban usab makahimo nga magadaig kanimo. O Dios nga balaan ihatag ang kalinaw sa unahuna ang kalipay ug ang lig-on nga pagtuo nga unsa man among masinati nining kalibutana kami magatutok lamang kang Ginoo Hesus. Salamat kayo Dios nga ikaw nagadawat sa among pag-ampo nagpasaylo sa among kalapasan. Gitugyan namo ang tanan pinagi lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen.